Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sasali kaya siya? Kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So ito nga, lahat tayo ay naghihintay kung sino nga ba ang magiging pambato natin ngayong taon na to dito sa Miss Grand Philippines. Pero ang tanong, kailan ba ang pageant at kailan ba ang final screening ng Miss Grand Philippines? According sa kanila, sabi nila ay May 12. Pero sa awa ng Diyos, May 12 na ngayon, wala namang paano screening na naganap. Ang sabi ay i-move daw nila sa May 24. So yan. So May 24 na daw talaga yung final screening. Pero feeling ko naman sa May 24, yun na yun. Diyos ko, hindi pa ba tayo sanay? Lagi namang ganito ang Miss Grand Philippines nung nakaraang taon din. Urong-sulong hanggang sa umabot pa ng malapit na yung mag-Miss Grand International, di ba? So parang feeling ko, hindi naman nila paabutin ng ganon. But feeling ko, sa 24, ayan na. Tapos pag hindi natuloy sa 24, baka sa June. Pag hindi natuloy sa June, sa July. Charot. Ang alam ko, ang plano nilang magkaroon ng Miss Grand Final ay sa July. So, July, August, aalis ang pambato natin ng September kasi ang Miss Grand International ay magaganap sa last week ng September. So, kung July, meron tayong mahigit isang buwan na paghahanda para sa Miss Grand International. So, yon. I hope na mapush na nila to ng bonggang-bongga. Alam nyo naman si Mr. Arnold, inaabot talaga sila ng finals na bago bago mag Miss Grand Philippines. And sana hindi na mangyari yung katulad ng nangyari nung nakaraang taon, di ba? So, syempre, after natin maka-Miss Grand International first runner-up nung nakaraang taon, under by CJ Opiasa na napakagaling naman talaga. So, naghahanap tayo na kung sino nga ba ang pwedeng sumungkit. At ito nga, isa dito sa mga nababalitaan natin, Anita Rose Gomez sasali daw for Miss Grand ngayong taon na to. Pero syempre, naghihintay pa tayo ng confirmation mula kay Anita Rose Gomez. Pero alam naman natin na vocal naman si Anita, di ba? Na gusto niyang sumali sa Miss Grand Philippines. Kung akong tatanungin mo, siguro tingnan niya muna yung makakalaban niya. Kasi syempre hindi din naman biro ang Miss Grand Philippines at kung inaakala niya ay si CJ ay naka first runner up after nang sumali sa Miss Universe Philippines. So, syempre medyo may hirapan din si Anita Rose. Kumbaga, si CJ alam natin yung kalibre, pero yung kalibre ni Anita, hindi ko alam kung ganun kabongga. But syempre looking forward tayo, di ba? So, kung ako tatanungin nyo kay Anita Rose Gomez, parang feeling ko kaya natin finalists. Oo. So, yung kumbaga, semifinals, ayun, pwede, kayang-kaya. Pero, hindi ko alam kung aabot ng top 10, hindi ko alam kung aabot ng top 5, top 20, I think kaya ni Anita Rose. Kasi, syempre, ang sexy naman talaga ni Anita. Saka, depende sa taste din ni Mr. Nawat kung gugustuhin niya. But, ako, I love Anita Rose Gomez from the beginning, but hindi ko lang alam kung magjo-join nga ba ang Anita Rose Gomez. Isa din sa mga tinitingnan natin na possible din si Angelica Lopez. Alam naman ninyo si Angelica after na ma-El Tocuyo sa Miss International. Maraming nagsasabi na ang atake kasi ni Angelica ang lakas maka-Miss Grand. But hindi ko alam kung type nga ba ni Angelica Lopez na sumali talaga sa Miss Grand Philippines. At yun yung titignan natin sa kanya. Kung gusto niya talagang subukan, bakit hindi? Maganda si Angelica, may body, at malay ninyo dito ay mas mausog ang kanyang laban, di ba, sa international pageant. Kumbaga parang kung dito sa Miss International ay top 21 ba?
o baka dito pumasok na siya sa top 20, o di ba? So but gusto ko si Angelica Lopez din. And then isa din sa mga nababalitaan natin ay si Michelle Marquez. Yes, si Michelle Marquez. Nako, si Michelle Marquez, marami nagsasabi na naku, mukhang sasali si Michelle. Ayan yung mga usap-usapan sa social media. Pero sa totoo lang, wala pa namang confirmation talaga mula kay Michelle Marquez. Kasi si Michelle D kasi, parang feeling ko, nagkaroon ng hit yung mga tao mula nung in-interview siya doon sa Pastok. Doon sa Pastok nagkaroon ng parang ano ba, sasali yata to si Michelle. Pero kasi di ba si Michelle noon pa na gusto niya daw i-try, nagpo-post siya na parang ano ba, tingin ninyo, di ba? Parang nagsusurvey siya. Pero hindi ko lang alam kung totoo yung balitang to. Sabi nga nila na mukhang sasali nga daw ang Michelle D sa Miss Grand at confirm nga daw. Hindi ko alam kung sino yung nagko-confirm. Pero hindi pa natin naririnig mismo kay Michelle D. So, kung sasali si Michelle D, magiging malakas naman yung laban ni Michelle D, and then nakita naman natin na Michelle D yan. So parang feeling ko sa Miss Grand Philippines, mananalo at mananalo siya. Talagang 100%. At talagang parang ano lang yan Vina na parang wag nyo nang isali yung mga candidates na gustong sumali ng Miss Grand. Katulad ni Anita Rose at saka ni Angelica Lopez, mag-appoint na lang kayo, si Michelle din na. Kasi parang alam ko naman na 100% na mananalo talaga siya dyan ng bonggang-bongga. Kasi she's a very powerful. At sinong aayaw sa isang Michelle D? Sabihin nyo nga sa akin. And then, pagdating sa Miss Grand International, hindi ko lang alam. Syempre, nakakatakot to. Masaya kung iisipin mo kasi syempre, malakas ang magiging pambato natin. But, hindi ko alam kung si Mr. Nawat ba ay talagang makikitaan nyo ba talaga ng pagiging isang Miss Grand ang Michelle D at ibibigay niya ang corona kay Michelle D. Ando doon ako na why not? 'Di ba? Pero nandoon ako na baka masayang lang at hindi naman na to kailangan gawin ni Michelle D. So risky kapag sumali siya sa Miss Grand Philippines. Actually, hindi sa Miss Grand Philippines Alam kong makukuha niya dyan. Pero sa Miss Grand International, talagang risky ang magiging laban niya doon. Pwedeng manalo, pwedeng hindi. Pero depende yan sa ipapakita niyang pasabog, depende sa laro niya, depende kay Mr. Nawat, di ba? So marami ka talaga i-consider. But ang alam ko lang ay magiging malakas ang laban ng Pilipinas kung sakasakaling ito nga si Michelle D ay magtutuloy dito sa Miss Grand Philippines. At talagang masasabi ko, medyo kaabang-abang. But isang malaking deal to para sa Pilipinas at saka sa Miss Grand International Relationship. Kasi ang mangyayari dyan, kailangan talaga ipanalo to ni Nawat sa gusto niya. Dahil kapag hindi niya to pinanalo, Diyos ko, alam nyo na ang mangyayari. Magagalit ang mga Pinoy at talagang mawawalan talaga ng tiwala sa Miss Grand. Kaya sabi ko, risky. But ang tingin ko for now, kung sakaling si Michelle D ay magjo-join nga dito sa Miss Grand, I think pwede tayong mag-place ng top 5. Sure tayo dyan. And then, hindi ko alam, baka mag-back to back or title. Ganon. Pwedeng ganon yung laro. But, for sure, magre-runners up dyan si Michelle D. Dahil kung hindi nila i-runners up yan, magagalit talaga ang mga Pinoy sa kanya. But tignan natin, ang tanong, si Michelle D, obra nga ba at talagang susulong nga ba para dito sa laban ng Miss Grand International? So abangan ninyo yan sa May 24 kung magiging officially candidates nga ang Michelle D. And then, isa pa sa mga tinitingnan ko, why not? Michelle Arceo, ang dating reyna Hispano-Americana, second runner-up at saka first runner-up sa Miss Environment. So, isa to sa mga inaabangan ko din na gusto kong magbalik. Actually kasi, kapag tinignan mo kasi yung ni Michelle Arceo, malakas din yung laban. Bukod kasi doon sa may ganda at yung kung papansinin mo yung kanyang tawag dito, yung kanyang experience, yung kanyang profile as a beauty queen, ay talaga namang masasabi mo may napatunayan. And I think sa mga aspeto, marunong din ang isang Michelle Arceo, katulad ng halimbawa, doon na marunong siya sa
music, di ba? Marunong kumanta. So, entertainer. So, nakita naman natin, no, nag-guest siya kay Arnold doon sa campaign ni Mr. Arnold sa Olongapo. Isa siya sa mga kumanta. At kung titingnan mo, talagang winner talaga. So, plus beauty. Talagang maganda naman si Michelle Arceo. Wala namang halong biro. Sobrang magugustuhan talaga siya ni Mr. Nawat dahil sa beauty na meron siya. Plus, ando doon nga na magaling ba talaga sa bawat eksena. Napanood na natin yan, napatunayan na natin yan. Lumaban siya sa Miss Environment at saka yun lumaban siya sa Miss ano ba nilabanan niya? Reina Hispano-Americana. Kaya sabi ko, why not? Actually, nagustuhan ko si Michelle Arceo nung lumaban siya sa Reina Hispano-Americana na sabi ko, payat lang to konti. Pwede na talaga sa Miss Grand. At ngayon, ay nako, ang lola mo mukhang pumayat talaga. And then, isa pa sa mga tinitingnan natin na matunog din ay si Celeste Cortesi. Nako, Celeste Cortesi, alam naman natin na iba din ang galing ng isang Celeste. Yung ganda talagang nandoon at napabalita nga na gusto daw to ni Mr. Nawat kasi, di ba, pinost pa ni Mr. Nawat sa social media kaya parang mapapaisip ka na parang ay pwede din. So, nung nakaraang taon, naging matunog na ang pangalan ng Celeste Cortesi, di ba? Kasi inalok siya ni Mr. Arnold. At kahit sa interview ni Mr. Arnold, talagang inopera niya si Celeste na mag-join dito sa Miss Grand Philippines. So, ang tanong, gusto nga ba ni Celeste talagang mag-try one more time after niya ma-eltokuyo sa Miss Universe? So, yan yung mga aabangan natin. Actually, ang mga tinitignan ko, silang lima na talagang masasabi mo naman, may ibubugay. May ibubuga talaga sa laban. And tignan natin kung sino ang magko-confirm at kung sino yung hindi. So, yan yung abangan natin. So, ayan, katulad ni Anita Rose Gomez, gusto ko yan. Kasi parang feeling ko, pag dinala mo siya sa Miss Grand, kaya niya maka-top 20, top 10, ganon. Tapos, Angelica Lopez, naku, baka lumaban pa to ng todo-todo. So, hindi lang top 20, top 10. Andiyo dyan din, syempre, si Michelle D. Naku, si Michelle D, talaga namang inaabangan din na lahat. Sabi ko nga, kung hindi to top 5, pwede talagang first runner-up and title talaga ang kukunin mo dyan. Andiyo dyan din si Michelle Arceo, pwede din maka-top 5 at mag-title kasi lahat ng nilalabanan niya talagang nakakarating sa dulo ng competition, di ba? Kung iisipin mo, why not Michelle, di ba? And then, si Celeste Cortesi, isa din sa mga tinitignan ko dahil gusto nga ni Nawat sumali mo sa kanya na ibigay yung corona. But, ang tanong, sino sa tingin nyo ang sasali sa kanila at sino sa tingin ninyo ang gusto ninyo at inaabangan ninyo sa mga nabanggit natin. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.